Matatarik na bundok at mapanganib na daan ang nagpapahirap sa bawat paglalakbay patungo sa pangangalaga. As we know, they are geographically challenged kasi nandun sila sa malayo sila. Kailangan, mayroon kaming magandang sasakyan. Ang hirap kasi malalaking bato, pataas, yung mga lugar nila. Yun lang. Tapos weather, pag sobrang lakas ng ulan, pero ang hospital namin dito is Iba. I think mga 20 minutes to travel. From here, from RHU. Tapos merong Candelaria, yun mas malayo. 30 to 40 minutes via ambulance. Ay, mga isang oras pa tayong biyahe, madam. Papunta doon. Lalo na pag marami pang traffic dyan, madam. Isang oras at kalahati. Talaga hindi ka naaabot, madam. Alauna na ng gabi. Tapos ngayon po, pag sabi ko sa kasama ko, mga anak, nakaupo ako lang. Sabi ko sa kanya. Matagal kasi po dito, mahirap po magkagirap ng motor. Lalo na wala po kaming sarili. Nagbabayad din po kami sa mga motor. Wala po kaming mahanap. Tapos yung pababa na po kami dyan, madam. Yun nga, dyan na sa daanan. Binuhat na nila kung madam, inuwi dito. Inayos po nila yung higaan. Madam. Sana madam, meron kaming sariling sasakyan. At sana madam, hindi kami kapusin sa budget kung halimbawa mga anak mo. Nauunahan ng panganganak ang tulong. Sa gitna ng pag-aantay, may kwentong isisilang. Tinawag na ako, ate, palabas na. Sabi niya, palabas na di. Bumaba ako ng sasakyan namin. Pagdating ko doon sa kulong-kulong, sumakay ako sa kulong-kulong. Nakita ko yung talagang yung baby na ang palabas. Ngayon hindi ko makita nga yung pagpalabasin kong placenta. Doon tayo ako sa may street light. Ngayon, pagtapat doon sa street light, doon ko pinalabas yung inunan. Dahil wala talaga akong gamit. Bare hands. Pinalag ko siya ng bare hands talaga. Doon lang siya, mayroon siyang nakapajama lang siya. Tapos mayroon siyang higa. Yung parang basahan nung kulong-kulong. Doon siya. Mayroon akong abortion nung nakaraan dahil nakita ko siya doon sa Jeddah area na wala nang fetal heartbeat yung baby. Tapos pinapababa ko siya kasi gabi na siya nagpa-check up at hindi ko siya naabutan sa bahay. Yung pala nakikipagtrabaho, ma'am. Sabi ko, baba ka na bukas at magpapa-check up ka. Matagal pa bumaba. Sabi niya, sa 30 pa ako bababa at may sahod yung mister ko. Ang nangyari po, sa daan pa lang nag-bleeding na siya. October 23. Tapos 30 pa siya binaba. Eksakto po na nag-bleeding siya. Kaya, yun, umabot po ng hospital. Wala na rin yung baby. Maraming yung mayroong time niya na magpaanak sa bahay ngayon. Wala silang pagkain. Kailangan pag pumunta ka sa bahay nila, mayroon kang dalang noodles pan lang, kaya kape, asukar, gatas, ganun. Kasi wala talaga sila. Tapos, minsan yung baby, walang damit. Ngayon, ang ginagawa ko, mayroon yung mga damit na puti talaga. Yun yung ginagawa kong lampin para pambalot lang sa bata. Bago sila makarating, kailangan mo nang lampasan ang layo at hirap ng paglalakad. Isang daang kasing bigat na mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Yan ang panganay ko po yung siking. Sa gilid po ng ilog po kasi wala pong paltira noon. Kami lang po mag-asawa yun. Ang lakas pa po ng bagyo. Tapos ang dilim po yung pababa doon sa bahay. Madulas pa. Doon na lang po, pinutulan na lang po ng pusod yung panganay ko po, ng mister ko po. Pagkaputol po ng pusod, ngayon po, kinaumagahan po, makit na po ako ng bundok. Basang-basa po siya ng ulan po yan, di pa po natanggal yung pusod niya yan. Lakarin po namin po, papuntang bayan po, bali 2 araw pa po yun. Ang layo po, hanggang Iba po. Dahil doon sa Iba po yung hospital. Kasi hindi naman po yung may mga service man po dyan. Hindi naman basta-basta po kami isasakay pag wala kaming pera. Hindi katulad noon po talaga na walang-wala talagang maakyat sa amin. Kaya nagsasariling na lang po kami dito sa bundok.